Si Regely Falco, Oo. 32 years old at 9 months po, kabuanan niya po ngayon. At inirereklamo po niya yung 10 buwan niyang naka-live-in dahil nagpaalam lang naman daw po ito sana mga kapatid na magkakabit lang ng aircon. Pero hindi na daw po ito bumalik at nalaman na lang niyang nagpakasal na sa iba. Ma'am Renz, gaano po kayo katagal na magkakilala nitong si Sinjen bago po kayo nagsama? Matagal-tagal din po, pero hindi ko po sa yun hindi ko po sa kinikilala talaga pa. So Time na matagal-tagal naman kayo magkaibigan muna bago kayo nagkaroon ng relasyon. Opo. Tapos, ano nangyari ma'am nung sinabi niya sa'yo na magkakabit siya ng aircon? Anong paalam niya sa'yo doon specifically? Ngayon po, umalis na paalam niyan nga po, pupunta sa ate niya sa Batangas. Tapos, ngayon po, nag-chat naman po na nakarating na po siya. Then, pagka ayun po, nag-chat naman po. Magka-chat po kaming time na yung gabi na yon. So mula nung pagpapaalam niya sa'yo na Renz, maglilinis ako ng aircon sa Batangas. 22. Hanggang kailan? Nag-chat 23 kayo? nag-chat po siya na hindi pa po na-deliver yung item ng aircon po, kaya hindi po siya makauwi. Tapos, kailan mo nalaman ma'am, nakasal na pala itong si Sinjen? Nag-chat pa po siya ng 26 na may dapat po akong malaman na yun nga po, about sa girlfriend niya po. Sinundo tatid niya po sa airport. Sinundo niya sa airport at saka hinatid niya po sa Bicol yung babae po. So, ito yung asawa na ngayon ni Sir Sinjen. Opo. Tama ba? Okay, so from June 22 hanggang June 26, nagkausap pa kayo. Opo. Kailan mo nalaman, ma'am, na kasal na sila? 24-25 walang update. Kaya doon po ako nagtaka. Tapos 26, nag-update sa'yo. When nagka-chat na po kami, siyempre gusto ko umuwi siya ng boarding house kasi iniwan niya ako sa boarding house po eh. Kailan mo nalaman? Sabi niya, 26 po yun. 26 din mismo, nasal na sila. Hindi po. Hindi pa. July 4 na po siya nag-chat ulit na yung kasal na po siya. So sinabi lang niya sa'yo, Renz, kasal na ako, yun Opo. lang? Wala na siya ibang sinabi, ma'am? Wala po. Anong Ayun po, dahilan may niya? sinabi po siya na na mahal pa niya po yung yung girl daw. Tapos? Siyempre nagtaka po ako kasi sabi niya, nung una kasi, prangka po ako sa kanya eh. Bago siya pumasok sa relasyon, pag-isipan niya muna kasi may anak po ako sa una. Okay. Ayun po, okay lang naman po sa kanya. Hanggang po, nakauwi po kami ng probinsya. October 28 po, 2022. Sa 10 buwan yung pagsasama, wala ka man lang bang na-feel na, ay, itong aking kinakasama ay may ka-chat na iba, may kausap na iba, or may iba ka na bang Nalaman ko lang po, ma'am, bago kami bumalik dito po sa Manila po. Kailan po iyon? June, May po. Ganun po. Nalaman mo na may kausap siyang iba? May ka-chat po siya. Oo. Pero, hindi ko po nakikita sa messenger niya kasi time na yon hindi niya nakita na hinawakan ko yung cellphone niya. Okay. Kaya naisip ko, naka-hide po yung messages? Yes po. Okay. Pero nung nalaman mo, ma'am, na kasal na pala siya, nung nakita mo na yung mga pictures na ganyan, anong naramdaman mo? Siyempre po, masakit. Siyempre, totoo naman po ako sa kanya, ma'am eh. At saka buntis po ako. Ano pong sinabi niyo sa kanya noon? Sabi ko, umuwi po siya. Mag-usap po kami, ganun. Pero, hindi po sa sumipot, mami, kasi nagpa-blatter po ako sa barangay po namin eh. Thank you po. Hindi siya sumipot? Hindi po. Hindi na siya nagparamdam ulit sa'yo? Hindi. Bali, July 6, na po, wala na kaming communication. Ayaw niya po na, i-chat ko po siya. Nung before kayo pumasok sa relasyon ninyo, hiwalay na ba talaga sila? Sabi Ex niya na ba po. talaga sila? Sabi o niya po. Sabi lang niya? Opo. Kaya sabi ko, siguraduhin mong wala na kayo kasi may anak po ako na may obligasyon kapag once na may pumasok ka sa buhay ko. Ganun po. Nung nagkahiwalay na kayo, nung nalaman mo na July 4 na kasal na sila, wala man lang siyang binanggit tungkol sa magiging anak ninyo. Buntis ka ngayon. Wala, naka-ano na po, mami. Blinak ka na? Naka-block, opo. Bali, nung hindi pa naman July, nagchat naman po siya na
hindi niya daw tatakasan yung magiging anak niya po. Oh, pero ngayon, blinak ka na niya. Opo. Oh, ngayon Kaya wala pong communication sa kanya. Oo, ngayon wala na kahit text ni Ha, ni Ho. Opo, wala wala na. po. Opo. Okay. Sinabi Wag na niya- nating banggitin yung pangalan nung asawa ngayon, ha, kasi of course hindi natin alam, ma'am, kung alam ba niya, hindi niya Ayun nga alam. po, opo. Dahil siya ay inosente dito sa ano na to, at ina-assume natin na inosente. Yung lalaki na lamang kasi siya ang may responsibilidad Yes sa po, inyo. ma'am. Sige, basahin. Sabi po ni Sinjen, Laag, huwag ka na magsayang ng oras mo, alam niya na lahat ng tungkol sa atin at tanggap niya ng buong buo. Ikaw, tanggap mo ba na wala na ako sa'yo? Kahit anong picture pa ang isend mo, hindi na mababago na mag-asawa na kami. Wala ka nang magagawa pa. Pag-usapan natin ang tungkol sa anak, doon, tapos. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ano ba talaga ang issue mo? Ba't ang dami mong sinasabi, dinadamay mo pa ang asawa ko? Gusto mo sirain ang relasyon namin, ganon? Pwes nagkakamali ka dyan dahil kami ay matatag ang bundasyon namin. Nagmamahalan kami ng totoo. Alam niya ang lahat-lahat sa atin kung yan ang gusto mo iparating sa kanya. Haharapin kita, hindi ko tatalikuran ng obligasyon ko sa magiging anak ko sa'yo. Ako ang kausap mo, hindi siya at wala siyang pakialam sa'yo. Andito ako sa Bicol, pag uwi ko magkita tayo sa barangay o judge mismo para matapos na to. Totoo naman yon, hindi siya naging reserba sa buhay ko. Masyado nang mahaba ang usapan natin. Sa barangay tayo mag-usap. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na lang kila mama kasi ibablock na kita sa Facebook. Marami na ako naging pagkakamali sa asawa ko. Wow. Gusto ko nang ituwid lahat. Pag uwi ko, malapit na. Dami ko ng kasalanan sa asawa ko. Oo. Masyado ko na siyang nasaktan. Panahon na para bumawi ako sa kanya. Talagang parang ibinasura na niya tong si Ma'am Renz Yes, pagkatapos niya magpakasal. Opo, ayoko na din na nagchat-chat ka sa akin. Huwag mong isipin, siya ang nang-agaw dahil sa totoo lang, siya ang nawalan at pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko sa kanya. Unang-una sa lahat, hindi totoo na wala pong magagawa si Ma'am Renz. Ma'am Renz, ikaw ay may karapatang magsampa ng kaso laban sa kanya. Sir Sinjan, kung ikaw ay nakikinig man, hindi po totoo na wala magagawa itong kinakasama ninyo noon. Napakalaki po ng inyong kasalanan kay Ma'am Renjeline or kay Ma'am Renz. Dahil kayo po ay hindi po nagsusustento sa kanyang nasa sinapupunan ngayon. Okay? Bukod pa po doon, yung emotional damage, sir, na dinulit nyo po sa kanya. Biruin ninyo, nagpaalam lang na mag-aayos ng aircon, mga kapatid. Bigla na lang nagpakasal. Kahit sino naman po sigurong tao, ito po ay mapalalaki o mapababae, ilagay ninyo ang sitwasyon ninyo kay Ma'am Renz, masasaktan at hindi nyo po makakayanan na bigla na lang pong magpapakasal ang inyong kinakasama. 'Di ba? Parang napaka unfair naman na ganyan yung pakikipag-usap at pakikitungo sa inyong dating kinakasama. Ikaw na nga may kasalanan. Sabi nga ng netizens, attorney, parang hindi daw po lalaki umasta. Exactly. Opo. Parang hindi naman tayo nag-judge. Of Yes course, po. kung talagang mahal mo kung sino man yung pinakasalan niya, that's their call kung gusto nila magpakasal. Pero, of course, when you exercise your right, kahit anong right pa yan, you have to make sure na hindi ka rin nakaka-api or nakakasira sa ibang tao. In this case, may kinakasama ka, sir. May kinakasama ka at magkakaanak pa kayo. For him to say na ganyan, na wala na akong pakialam sa'yo kahit anong ipadala mong litrato, whatever, ay wala ka nang magagawa, mahal ko si ganito, ganyan. Ang tigas naman yata ng Pero parang nangyari, attorney, Oo. cannot be reached na yung line niya. Pero ang nangyayari kasi, attorney, parang for me, kung babasahin lang, parang naging rebound si ma'am. Nung nagkaayos na sila nung ex niya, siguro biglaan na, since andito ka na, magkaharap na tayo, baka gusto pakasal na, iiwan ko si Renjeline para sa'yo, pakasal na tayo bukas, baka ganun ang nangyari, attorney. Regardless kung siya ay naging rebound or minahal ba talaga niya si Ma'am Renz, these are matters of the heart. Hindi na natin yan sakop, kumbaga. Sa batas, yan ay labas na sa aming specialty. Kasi syempre, puso nyo na ang involved dyan. Hindi na natin maarok yan, Shari, diba? Mga usapang puso ay labas na po sa usapang legal. Pero legally, ma'am, ano ang gusto mo mangyari? Gusto mo ba siyang kasuhan? Gusto mo ba siyang tuluyan talaga? O ano bang nais mong mangyari?
Kung yung pwede pong kasuhan. Oo sa naman kanya. ma'am, pwede mo siyang kasuhan. Again, kagaya ng sinabi ko, maging lesson po ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kalalakihan. Hindi po porket nananahimik ka mga kababaihan at kayo ay nais yung magkaroon ng rebound girl, ika nga ni Shari kanina, wala po silang karapatan. Again, dahil po nabuntis si Ma'am Renz, may pananagutan po si Sir Sinjen sa kanilang anak at maaari po magkaso ng violence against women and children si Ma'am Renz kahit hindi po sila kasal dahil sila po ay nagkaroon po ng dating relasyon. Nakita naman natin hanggang ngayon, umiiyak po si Ma'am Renz. Kabanan niya, attorney. At saka kahit sino naman siguro, Shari, parang sinabi mo na bibili lang ako sa kanto ng kung ano man. Yes, okay. Tapos kinabukasan kasal na yung kinakasama mo, di ba? Sino naman sa tamang katinuan ang gagawa nun? Pero ma'am, Oo. wala ka bang napansin pa dati na nagkakamabutihan na ulit ito sila nung asawa niya? Parang wala daw eh. Sabi ni ma'am kanina, Wala po. May no ma'am, parang na-feel mo lang na may kachat, Yes tama? po. Oh. So yun lang, pero hindi niya Nung na-feel. pagdating din po namin ng June 12 sa Ito boarding. bang asawa niya ngayon? Kinausap ka man lang ba? Or Hindi po. wala talaga Wala po. at all? Na-curious lang din ako, attorney, kung ano ba ang reason na kwento sa'yo ni Saint Jen Na magkahiwalay. Oo, kung bakit sila naghiwalay nung ex niya Tama. at ngayon ay misis niya. Wala po. Hindi niya nakwento sa'yo? Wala naman po. Hindi mo rin kilala yung babae, ma'am? Hindi po. So, completely strangers silang dalawa. Okay. Pero nag-live-in, attorney. Hindi, yung asawa ngayon ni Opo, Sinjen opo. at saka si ma'am, strangers talaga sila. Pero habang magkasama kayo, Ma'am Renz, ano ang reassurance sa'yo ni Sir Sinjen nung tinatanong mo siya tungkol sa ex niya? Anong sinasabi niya sa'yo? Ang importante, magkasama po kami. Ayun lang. Yes po. Ano sabi niya tungkol sa pagbubuntis mo? Supportahan niya man po. Nung nagkipag-hiwalay na po siya, yun ang sabi niya. Susuportahan pa Yes din. po. O tignan mo, kasi pinaasa siya eh, di ba? Si Shari po mga kapatid ay sobrang affected at mukhang siya po ay may ganito ding sitwasyon. Pero pinaasa siya na meron siyang ini-expect na I'm assuming nag-uusap kayo tungkol sa pagpapakasal. Meron bang ganong usapan, ma'am? Wala po. Wala naman. Okay, pero pinasa ka niya na suportahan kayo, na hindi pa kayo maghihiwalay. Kumbaga, walang ganong usapan, tama? Opo. Oh, tignan mo. Pinasa talaga siya ni Kuya Sinjen. Attorney, hindi na rin natin matawagan. Cannot be reached na po si Saint Jen. Ma'am, I'm sure nanonood po siya. Baka may gusto po kayong imensahe sa amin. Magpakalalaki siya. Kung magkakaroon man po sila ng sariling anak ng asawa niya, hindi yung tatalikuran niya pag once na nabuntis niya, ganon, kahit kasal na po. Dapat tuparin niya po yung mga sinabi niya, lahat ng obligasyon niya sa anak po. Hindi yung puro chat or sinasabi niya lang po. At saka wag niya pong yung sa magulang, iasa yung suporta. Magpursige po siya dapat. Kasi ilang taon na po siya, hindi naman po siya bata na po para pagsabihan. Tama naman. Ikaw ba ngayon, ma'am, ay may trabaho? Wala po. Wala rin po. Okay, so Nakitira lang po sa kuya ko. so kumbaga talagang ang nire-rely mo lang ay sustento galing kanino po sa ngayon? Sa kanya dapat na pursige Pero po sa siya. ngayon, ma'am, sino ang Ako- tumutulong sa iyo? Kuya ko po. Kuya mo. Opo. Okay. So, Sir Sinjen, kung ikaw ay nanonood, nandito po ang inyong kinakasama na si Ma'am Renz at humihingi po siya ng sustento sa inyong magiging anak. At mukhang desidido po mga kapatid si Ma'am Renz na tuluyan itong si Sir Sinjen. Ma'am Renz, ganito po yung mga ebidensya na meron kayo kasi nagpadala Opo. po kayo ng mga screenshots Opo. at kung ano pa po yung dokumento Picture, na meron ganun. kayo. Pictures, gaya na sinabi ninyo. Sasamahan po namin kayo para makapaghain po kayo ng reklamo laban kay Sir Sinjen. Alam niyo naman po kung saan siya nakatira ngayon, ano? Wala po, ma'am. Wala. So ano po yung last known address niya? Saan po banda? Kasi nakita lang siya ng pamangkin ko, C5. Tagig lang din po.
Taguig area. Opo. Okay. Sige, pag-usapan na lang siguro natin, ma'am, off-air kung ano po yung mga detalye ng kanyang tirahan at kung ano po ang kanyang tunay na pangalan, etc. At ayusin po natin yung mga dokumento ninyo para makapaghain na po kayo ng reklamo. Opo. So, wag po kayong mag-alala, ma'am. Tutulungan po namin kayo every step of the way. At kagaya ng, I think si Senator Raffy lagi talaga nagpa-follow up sa ating mga Yes cases po. din. So, wag po kayong mag-alala, ma'am. Tututukan po natin yung pag-file ninyo ng kaso. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po, Ma'am Renz. Basahin ko lang yung isang comment dito ng ating netizen. Galing kay Pearl Peralta, alam mo naman sa sarili mo na may girlfriend ka na, papakasalan mo, nakipag-live-in ka pa. Ang galing, ang masama, binuntis mo pa. Tama. Sana hindi mo na lang siya binuntis.